pagsisisi sa ating mga kasalanan at hingin natin ang patnubay ng Holy Spirit at ng ating worship program. Tayo pong lahat ay tumawag ng Panginoon 3 beses. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, na muli sa umagang ito ay araw ng linggo. Kaya Panginoon, ang bawat isa ay nagnanais, Panginoon, na makasamba sa iyo na maiisip ko at puso at isip mo kami, Panginoon, na makapanabahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo ang lahat na narito, Panginoon, sa mga nasa online. Nawa, Panginoon, na ang aming pag-isip ay maging focus sa inyo, Panginoon, sa magsambang ito. Nawa, patnubayin mo po ang bawat isa ng iyong Espiritu upang kaming lahat ay magtagumpay. Espiritu Santo, ang siyang ikilos sa ating Panginoon upang lahat ng aming program, worship program, lahat maging lahat ng gagamitin ng instrumento, ang lahat ng ito ay maging matagumpay. Maraming salamat, Lord Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Himna number 6. Tayo'y sumapat sa haring banal, awitin natin kanyang pagmamahal. Asya ang dakilang tagapagdala ng bawat taong may tiwala sa Kanya. Muli patuloy ang parangalan ng Hari natin, nakapangyarihan. Buong kaligtasan ay nagpapalam, saksi sa lahat ng walang kinahanya. Hindi masawi o ginamilang sa pahahayag ng kanyang kalinga. Katulad ng balong na walang hanggan, hindi na mahalin kanyang katapatan. Taong mahina, lupang marupok, sa Diyos na Hari, manalig ng lubos. Kanyang kahawag ay walang katulad, Hari magmahal at tagapagligtas. At ngayon po para sa ating responsive reading, number 1, ang daan ng buhay. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya'y nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, Kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Tayo pong lahat. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa liwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay.
Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at naparito upang humukon sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko, Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang pagkatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amen. Amen. 9:49. Tunay kang matapat, Diyos naming Ama, di ka mabago, di nag-iiba. Mahapon at tanghalipa, umaga, sa buong panahon matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalang. Ang iyong kabutihan walang hanggan. Tunay kang matapat sa paghinang. Nagarang tagulan at ng taganin, araw-araw bituin sa akin. Nakahawig ng langis sumasaksi sa katapatan mong anong akin. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalang. Ang iyong kabutihan walang hanggan. Tunay kang matapat sa paghinang. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mo umaangkang. Lakas na iyong lagasang sumisilang. Ang lahat ng ito'y iyong bilang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalang. Ang iyong kabutihan walang hanggan. Tunay kang matapat sa paghinang. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito. Ito'y araw ng worship service. Kaya naman kami pong lahat ay nagkakatipon sa umagang ito, online and physical church, O Lord. Nawa ang bawat isa ng mga mananambahan ay ang aming puso ay linisin mo, Panginoon, ng iyong dugo na makapangyarihan sa lahat. Linisin mo ang aming puso na makasalanan, puso walang pagpapakumbaba. Nawa, Panginoon, sa umagang ito kami maging banal. Kami po ay linisin mo lahat ng ito na pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Kami, Panginoon, ay makapanambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami magkaroon ng banal na Espiritu at gayon din, O Lord, ang aming pagsambang ito ay maging kalugod-lugod at maging banal sa iyong harapan. Nawa ang bawat isa, minsan kami po ay nangihina, ngunit patawarin mo po kami sa kahinaan ito na aming nararanasan, kundi lalo pa po kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat rin po kami sa iyong biyaya araw-araw sa buong linggo na kami binigyan mo ng katagumpayan. Salamat sa kalakasan, salamat po sa araw-araw naming buhay at ipinagkakaloob mo sa amin bagamat mahirap ang panahon, ngunit hindi mo kami hinahayaan
na bumagsak, Panginoon, kundi lalo mo po kami iniingatan, ginagabayan, inalagaan sa pamagitan ng iyong mga manggagawa, Panginoon, sa iglesia ito. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong gabay, sa iyong habag sa amin. Gayon din, hinihingi po namin nawa ang bawat isa ibigyan mo pa po ng mas malakas pang pananampalataya. Sa panahon ngayon, maraming mga naglalamig, marami ang nahihiwalay sa iyo, Panginoon, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga tukso ng dyablo, Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat na mga anak mo na siyang laging alalahanin ang mga salita mo araw-araw, Panginoon. Dahil sa kami, Panginoon, na nabubuhay dito, kailangan namin makipaglaban. Kaya tulungan mo po kami sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo na gagabay at papatnubay sa aming lahat. Gayon din sa umagang ito na aming pagsamba, nawa sa pakikinggan namin ng mga salita mo, ito'y magbigay sa amin, O Lord, ng mas malakas pang pananampalataya at ang mga salitang aming maririnig ang siyang magiging daan namin at siyang magiging gabay namin, O Lord, sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan mo po ang magbe-mensahe, bigyan mo po ng karunungan, kaalaman, kalusugan, kalakasan, O Lord. Gayon din lahat ng mga nakikinig na tinawag mo para sa pananambahang ito, nawa ito'y kanilang maunawaan at maisabuhay, Panginoon, at lalo pang tumimo ang mga salita mo sa aming puso at ito'y magkaroon ng bunga ng pananampalataya. Tulungan mo po, O Lord, na patuloy kaming magtagumpay sa aming pamumuhay araw-araw. Gayon din pag pinagpipray namin, O Lord, ang aming bansang Pilipinas na sa ngayon, sa 2021, ito'y malapit na, Panginoon, na unti-unti na niresolbahan ang mga COVID na ito na victim, Panginoon. Nawa tuloy-tuloy na magkaroon na ng vaccine, magkaroon na ng kalutasan ang sakit na ito, Panginoon. Gayon din ang bawat isa na mga nasa sakuna, kami po ay lalo pang maging matatag sa anumang pong daranasin naming mga pagsubok at mga problemang darating pa sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ligtas mo ang aming bansang Pilipinas, lahat po ng mga namumuno nito, ang aming presidente, lahat ng mga doctors, at mga frontliners, Panginoon, na handang magsakripisyo para sa bansang ito. Tulungan mo po, ikaw po ang mamuno, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan, maging sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Korea, sa aming mga misyonaryo, Lord. Ingatan mo po habang sila'y nasa Korea, gabayan mo po at pangalagaan, Panginoon, araw-araw. Gayon din sa umagang ito, Panginoon, hanggang matapos ang aming worship, nawa kaming lahat ay mapagpala, kaming lahat, Panginoon, ay magkaroon ng katagumpayan. Muli ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating scripture reading sa 2 Corinto chapter 6 verse 1 to 10. At yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhig din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Na di nagbibigay ng kadahilanang ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran, sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat. Waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad sa nangangihingalo, at narito kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay.
Verse 10, tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagalak, tulad sa mga dukha, gayon may nangapapayaman sa marami. Gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Amen? Amen. Ngayon po sa umagang ito, ang mensahe natin ay pinamagatang manggagawa ng Diyos si Pablo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sabihin nga natin sa ating katabi, God loves you. God loves you. God bless you. God bless you. God loves me. God loves me. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Muli sa umagang ito, tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ay ang manggagawa ng Diyos kay si Pablo sa 2 Corinto chapter 6 verse 1 hanggang 10. Ito sa iglesia ng Corinto. Ang mga manggagawa sa lumang tipan ay mga saserdote, mga propeta at hari ng Israel. Sa bagong tipan ay mga alagad, diakono, mga missionaries, mga apostol, at mga Bible teachers. Itinatag ni Pablo ang iglesia ng Corinto noong AD 55 at nagpadala ng sulat sa mga miyembro ng iglesia dahil sila'y nagkaroon ng mga problema. Sila'y nagkaroon ng kaguluhan dahil sa hindi sila naging isang katawan kay Kristo Jesus. Kaya si Pablo ay nagpadala ng sulat para sa pagkabuhay ng pananampalataya at tungkol sa manggagawa ng Diyos. Si Pablo ay nagpakita sa mga banal na taga-Corinto tungkol sa kanyang sarili bilang kapwa manggagawa ng Diyos. Ngayon, ano ang panawagan ni Pablo na manggagawa? Kaya una, ito ay GW means God's worker. Siya ay may kasama sa gawain sa verse 1 and verse 2. Sa English version ng King James, and working together with him we entreat also that ye receive not the grace of God in vain. Sa Tagalog po, at yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhid din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So dito, sinabi ni Pablo na ang manggagawa ng Diyos ay kasama ng Diyos sa gawain. Kaya sa iglesia, ang mga Bible teachers, pastor, mga missionary at diakono ay hindi gumagawa mag-isa, kundi kasama ang Diyos. Tayo ay gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, ito'y si Jesus ay hindi nag-iisa, kundi kasama ng Diyos Ama sa John 17:24 and 26. Sinasabi dito, Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga tao at mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Pangalawa nga, ito'y si Pedro. Si Pedro ay kasama ni Juan sa gawain. Sa Acts chapter 3 verse 1, si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. Sina Pedro at Juan ay laging magkasamang nananalangin sa templo, magkasama sa ministeryo. Isa pang halimbawa si Pablo. Si Pablo ay kasama ni Silas sa gawain. Ito'y sa Acts chapter 16:25. Datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan
pinggan ng mga bilanggo. Kaya sina Pablo at Silas ay nasa bilangguan dahil sa pagsunod sa gawain ng Panginoon. Bilang mga manggagawa, sila'y magkasamang nananalangin, nagpupuri at nag-eebanghelyo. Si Pablo ay kasama ang kapwa manggagawa. Ito'y sa Roma chapter 16 verse 3. Ito'y kasama rin ni Pablo bilang manggagawa. Batiin ninyo sina Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Pa sa Philemon chapter 1:24, at gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Demas at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Sinasabi ni Pablo na ang manggagawa ay huwag tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sabi sa verse 1, huwag tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay binigay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang mga manggagawa ay dapat na alam ang biyaya ng Diyos at isipin na ang biyaya ng Diyos ay napaka-importante at mahalaga. Kaya ang mga manggagawa, kapag gumawa, ay laging hanapin ang biyaya ng Diyos. Dahil ang ating gawain ay para sa misyon ng kaligtasan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sinabi ni Pablo, ito ang araw ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang makasalanan ay naligtas mula sa impyerno at kay Satanas. Kaya nga sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen? Amen. Kaya apply natin sa unang mensahe. Bilang manggagawa ng Diyos tulad ni Pablo, tayo ay magkakasamang gumawa para sa misyon ng Diyos na kaligtasan ng mga kaluluwa. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin ng Diyos at patnubay ng Espiritu Santo. Laging hanapin at ganapin ang tungkulin ng tunay na manggagawa ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. At sa ating pangalawa, ito'y manggagawa ng Diyos. Siya ay may paghihirap bilang lingkod ng Diyos. Ayon sa verse 4 and verse 5, datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Kaya una, sinabi ni Pablo na siya'y kusang loob, ito'y voluntary worker, bilang lingkod at manggagawa, sabi niya sa verse 4. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kabigatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis. Halimbawa, ito'y sa mga kawal ni Gideon sa Hukom chapter 7 verse 7. Marami ang mga kawal ni Gideon kung kaya iniutos ng Diyos, isama sila sa batis at binigyan ng pagsubok. At ang sa 300 na sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay, ang pinili ng Diyos upang makipagdigma sa mga Midianita at nagtagumpay. Kaya sa Hukom chapter 7 verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod, ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay. At pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kanilang dako. Sinabi ni Pablo ang tungkol sa paghihirap ng manggagawa. Kaya mga paghihirap ng manggagawa ng Diyos ayon sa verse 5. Sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga
pag-aayuno. Sinabi ni Jesus para sa manggagawa. Ito'y sa Matthew chapter 16 verse 24-25. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanilang mga lagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa verse 25, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. And then isa pa sa Matthew chapter 5 verse 10-11, mababalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ito'y mga manggagawa na sinabi ni Jesus. Sinabi ni Pedro na ang manggagawa ay sumunod sa daan ng paghihirap ni Kristo. Sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 21-24, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-aalipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Verse 24, nang siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Kaya apply natin. Ang manggagawa ng Diyos ay tularan ang halimbawa ni Pablo na naghirap sa paglilingkod. Nakaranas ng maraming mga pagsubok bilang manggagawa ni Kristo Jesus, sikapin nating sumunod at makita sa atin ang tunay na paglilingkod. Bagamat may paghihirap o pagsubok sa panahon ng pandemic COVID-19, ito ang daan ng pagsunod sa paghihirap ni Kristo. Amen? Amen. At ngayon sa ating pangatlo, ito'y manggagawa ng Diyos. Siya ay mayroong pananampalataya. Sabi sa verse 6 and 7, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran, sa kanan at sa kaliwa. Sinabi ni Pablo ang tungkol sa pananampalataya ng manggagawa ayon sa verse 6, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Ang manggagawa ay dapat na may kalinisan. Kapag tayo ay gumagawa, ang iyong pananampalataya ay dapat na may kalinisan na puso, isip at gawa. Dahil ang ating ginagawa ay misteryo ng kabanalan na ito'y misyon na kaligtasan ng Diyos. Number 2, ang manggagawa ay dapat na may kaalaman. Dahil ang gawain ay nangangahulugan ng spiritual na ministeryo. Kaya sinabi ni Jesus, dapat tayong maging matalino gaya ng ahas. Kaya sa Matthew chapter 10 verse 16, narito, sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas, at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. And then number 3, ang manggagawa ay dapat na mapagpahinuhod or long-suffering, katulad ni Jesucristo sa Pilipos chapter 2, verse 7 and 8. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao.
at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Number 4, ang manggagawa ay dapat gumawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos. Pagtawag bilang manggagawa at tanggapin ang Espiritu Santo. Ito ang daan ng manggagawa. Kaya sa Acts chapter 1 verse 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. And panglima, ang manggagawa ay dapat na gumawa kasama na totoong pag-ibig, na katulad ng pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John 3:16, alam natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y katulad ng pag-ibig ng Diyos bilang isang manggagawa. Kaya iniibig tayo ni Jesus, guys, sa John 15 verse 9 and verse 12. Kung paano inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. And then pang-anim, ang manggagawa ay dapat na gumawa sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ayon sa verse 7, sa salita ng katotohanan sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Ibig sabihin ay salita ni Jesucristo. Kaya sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At ang mabuting balita, sa Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos, sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ito'y salita ng katotohanan, mabuting balita. And then pang-pito, ang manggagawa ay dapat na gumawa sa pamamagitan ng baluti ng katwiran. Verse 7, ang baluti ng kamalian ay walang kapangyarihan, ngunit ang baluti ng katwiran ay kapangyarihan. Kaya sa Efeso chapter 6 verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, may sakbat na baluti ng katuwiran. Amen? Amen. Kaya sa Roma 6:13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Amen? Amen. Sa ating apply natin, ito ang dapat taglayin ng manggagawa ng Diyos na may pananampalataya na kalinisan sa puso, isip at sa paggawa. Kailangan natin ng karunungan, tunay na pag-ibig, salita ng katotohanan, at ng katwiran. Sa ating paggawa ay kasama natin ang Espiritu Santo, kaya hilingin natin araw-araw ang patnubay ng Espiritu Santo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Pangatlo, last, ito'y manggagawa ng Diyos. Ito'y siya ay may sikreto na manggagawa. Ayon sa verse 9 and verse 10, waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti. Tulad sa nanghihingalo, at narito, kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagala. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami. Gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Sinabi ni Pablo
Pablo tungkol sa sikreto na pagpapala ng manggagawa. Sinasabi ng mga tao ay hindi kayo kilala, katulad ng isang ignorante. Ngunit ang manggagawa ay kilalang mabuti ang kaligtasan. Kaya sa Efeso chapter 5 verse 14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Pangalawa, sinasabi ng mga tao, kayo ay patay, kayong mga manggagawa, katulad ni Lazaro. Ngunit ang mga manggagawa ay buhay kay Yesu Kristo. Kaya nga sa John 3:16, ito'y buhay na walang hanggan. Pangatlo, sinasabi ng mga tao, kayo ay pinarusahan. Ngunit ang mga manggagawa ay hindi pinatay. Kaya nga sa John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay. Ito'y buhay sa mga manggagawa. Amen? Amen. And then pang-apat sa verse 10, sinasabi ng mga tao, kayo'y nalulungkot. Ngunit tayo ay nagagalak dahil sa pangako ng Diyos at walang hanggang kaligtasan. Kaya sa Matthew chapter 5 verse 12, mga gagalak kayo at mga agsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Number 5, sinasabi ng mga tao na walang-wala tayo, ngunit tayo ay mayroon sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Halimbawa, si Noe ay mayroon sa lahat ng bagay dahil mayroon siyang kaligtasan kasama ng kanyang pamilya sa pamagitan ng daong. Sa unang Pedro chapter 3 verse 20, na ng unang panahon ay may mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Halimbawa, si Lazaro ay walang anuman sa lahat ng bagay, ngunit mayroon siyang kaharian ng langit. Kaya sa Lucas chapter 16, 23-25, at sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaanunsya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Kaya, apply natin. Bilang manggagawa, tayo ay may sikreto na pagpapala na hindi alam ng mga tao. Sa paningin ng mga tao, sa secular na buhay, walang-wala tayo. Ngunit mayroon tayo sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na kaligtasan sa kaharian ng langit na ating matatamo. Kaya mapapalad ang mga gumagawa para sa misyon ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa ating conclusion, ang manggagawa ng Diyos na si Pablo ay may panawagan na ang manggagawa ay may kasama sa gawain. Sumunod sa daan ng paghihirap ni Kristo, may pananampalataya at sikreto ng pagpapala. Kaya mga kapatid, gaya ni Pablo na isang manggagawa ng Diyos, tularan natin ang kanyang paglilingkod. Bagamat nasa mahirap na sitwasyon, ngunit ito ay daan bilang manggagawa. Lagi tayong humingi ng patnubay ng Espiritu Santo sa gawain na may tunay na pag-ibig, na gaya ng pag-ibig sa atin ni Yesu Kristo. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin.
Amang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na ngayon na amin narinig bilang manggagawa katulad ni Pablo. Nawang bawat isa sa amin gamitin mong instrumento bilang manggagawa ng Diyos, bilang manggagawa ni Kristo at naglilingkod sa iyo ng tunay, tapat at may pag-ibig gaya ng pag-ibig mo sa amin. Nawa Panginoon, sa panahon ngayon, marami na mga kaluluwa ang uhaw sa iyong mga salita, kaya gamitin mo po ang bawat isa. Bagamat sa panahon ngayon, mayroong mga paghihirap, pag-uusig, o sa masamang sitwasyon, ngunit kami mapalad kapag kami nakakaranas ng ganitong mga bagay. At alam namin, Panginoon, na ang iyong Espiritu Santo ang laging sasaamin. Saan man kami magpunta, sa aming gawain, ito'y kasama ka namin. Magkakasama kami sa paglilingkod sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po araw-araw at gamitin mo po kami sa lahat ng gawain, lahat ng aming talento o abilidad. Ito'y para sa inyo, Panginoon. Kaya nawa kami patuloy na ingatan mo, gabayan mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo araw-araw. Maraming salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hymnal number 11. Ay Jesus, Troy, paalala palagi binigay sa aking kapasaman at sa kanyang nagmamahal. Inialay ko ang lahat sa iyong Kristo, inialay ko. Ay Jesus ko, ipaalay palubos sa kahanan, kamunduhan ang iniwan, tutupin akong tunay. Inialay ko ang lahat sa iyong Kristo, inialay ko. Ay Jesus ko, ipaalay ang ibong akong Diyos. Iwa mo ako'y puspusin, mangitangit ang aking. Inialay ko ang lahat sa iyong Kristo, inialay ko. Amang Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong mensahe na aming narinig. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na ang bawat isa sa MPC ay nangailangan ng mga manggagawa, kaya kailangan namin ito itularan ng halimbawa, Panginoon, ng isang tunay na manggagawa at gamitin mong instrumento ang bawat isa para sa iyong misyon, para sa iyong ministeryo. Nawa araw-araw, ingatan mo po lahat ng mga MPC member, nawa pagpalain mo po, nawa ang mga aming mga ikapu at aming mga pasasalamat nito, nawa inyong tanggapin at ibalik ng libig at umaapaw na pagpapala. Araw-araw, ikaw po magbigay ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa mga mahina sa kanilang pangangatawan. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating announcement, let us continue to join live worship, children, Sunday school, and prayer meeting. Pray for church ministry and BMPC. Pray for corona victim, president, and frontliners. Godly attitude for online service, and continue Bible reading and Bible quiz every Saturday, 8 a.m. Yun lamang po. Hymnal number 1, Doxology.
Gawin na ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, kaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami iyakin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa.